sigurado ako, milyon-bilyon ang gagamitin para siraan ng ating Vice Presidente. Kaya sana po tayo mga kababayan natin na nanonood dyan, manalangin lamang po tayo. Napaka-imposible na ho, pero malay ninyo, di ba? Tandaan ho natin, paano ho ba nabuhay si Adan? Kung meron na nakakaalam ng Biblia, paano ho nabuhay si Adan? Di ba po siya ay clay lang? Hiningihan po ng Panginoon si Adan para mabuhay. So kung gusto ng Panginoon, pwede rin niyang tanggalin yung hininga na yun. Wala akong sinasabi kung sino, ha? Ibig ko lang sabihin po, hawak ng Panginoon ang buhay ng tao. So dun lang tayo magdepende. Kasi tayo-tayo, eto, diretsuhan. Tayo-tayo po, parang imposible na eh. Eh kung yung BP nga natin, ginagago na nila eh. Si BP Sara na yun, ha? Ginagago na nila talagang lahat. Wala nang batas. Kasi nung wala nang batas, ganoon ang nangyayari sa Pilipinas. Pero huwag natin kakalimutan na meron ho tayong Panginoon na bibigay ng hustisya. Yan ang isang bagay na walang titibag ang Panginoon. Kaya more than people power, it's God's power. Kaya gawin natin ito saan? Sa tamang paraan. Ulitin ko po, sa tamang paraan. Kasi nga di ba may sinasabi na if God is with you, who can be against you? Tama, mali? Oh, let's do it in God's way. Huwag tayo maging bayolente. Panalangin lang natin ito. At kung masusubukan natin, kahit ako, sinusubukan ko na hindi magmura, wag subukan natin. Diba? O, para naman makita ng Panginoon na, Lord, seryoso kami. Kawawa na kami, maawa ka naman sa amin. Seryoso kami na gusto lang namin magbago ang bayan na gusto namin bumalik yung 6 na taon na napakaganda, di ba? Hindi man perfecto, pero gusto natin bumalik yung ganun. So ipanalangin natin yan sa Panginoon. Okay? So yun lamang po. Maraming salamat. Abangan lang po natin kasi pinadeliver ko po sa Grab yung, kaya alam mo, hindi kakasya 100 namang burger yun, saka 100 na tubig lang ay 200 pala, na manggagaling sa SMNI po. Okay po. Maraming salamat po. Mabuhay tayo mga Pilipino. Isang sigaw naman yan ng Duterte! Maraming salamat po. Ako po si Barat Bay. Galing pa po siya sa UK. United Caloocan. Sino po ba susunod po na salita dyan? Yung mga dumadaan dyan, kung naniniwala kayo, kalang wala kayo oras, busina naman dyan. Paglaban natin ang mga Duterte. Busina tayo dyan. Busina po tayo. Yung mga dumadaan dyan, wala lamang kayong oras bumaba. Isigaw naman natin na sa busina, Duterte. Maraming salamat po. Ay, thank you po, ma'am. Sige po, sino po ba susunod na? Sige po, ma'am. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Kevin Roy Singh, ako po yung presidente ng Quezon City Youth Federation ng buong Quezon City. Ayan, at kung medyo po napapansin niyo po, medyo may pagkakahawig daw po ako kay BP Sara. Di ba po? Totoo po ba? Ayan po, actually po, magkakilala po kami ni BP Sara. Hindi pa po siya Vice President, magkakilala na po kami. Ayan, tapos sabi niya po sa akin, nung nakita niya po ako nagsasalita sa isang kampanya ng unit team po, under ng Malayang Quezon
Quezon City. Sabi niya sa akin na may pagkakahawig tayo, may pagkakamukha tayo, sabi niya. Tapos ang sabi niya po sa akin, hindi ka Kevin ang pangalan mo ngayon ha, dapat Inday Sara na. So tinag niyo po ako as Inday Sara ng Quezon City. So gusto ko lamang pong sabihin po no, na nakakalungkot po isipin na ang kalakaran ng politika sa Pilipinas, alam naman po natin ang punot dulo ng lahat kung bakit sinisira si VP Sara ay dahil po sa politika, tama po? Ang kalakaran ng politika sa Pilipinas ay kada 3 taon lang o 6 na taon pagka presidential election, tama po ba? Kada 3 taon lang nila tayo bibigyan ng ayuda. Kada 3 taon lang nila tayo kakamayan. Kada 3 taon lang nila tayo ibebeso-beso o bibigyan ng AX at tupad. Pero pagkatapos ng 3 taon, kilala pa ba nila tayo? Di ba? Bibigyan pa ba nila tayo ng ayuda? Hindi na, kasi nakuha na nila yung boto natin. Tama po ba? Tama po, di ba? Yes, at syempre po, no, alam niyo po, nakakatulong din po ako sa pamamagitan po ng pagbibigay ng guarantee letter through Office of the Vice President. Actually po, meron po akong kakilala sa loob ng Office of the Vice President. Ito po ay malapit po kay VP Sara Duterte. At wala po kaming hinihinging bayad at ako po tumutulong po ako hindi lamang po sa mga taga Quezon City, kung hindi po sa NCR po, kung sino po yung mga nangangailangan ng tulong, yun po yung binibigyan natin ng tulong. Tama po? Diba? Alam niyo po ba ang pagkatao ng ating VP Sara Duterte ay mayahalin tulad niyo sa iisang palay? At yung mga congressman na kumakalaban sa kanya ay mayahalin tulad natin sa iisang mais. Paano ko po nasabi yun? Sino po dito ang nakakita ng palay? Taas po ang kamay. Diba ang palay, kahit ito ay hitik sa bunga, ito ay nakayuko sa lupa. Tama po? Ganun po ang pagkatao ng ating VP Sara Duterte. Kahit siya po ay hitik sa bunga, siya po ay patuloy na nakayuko sa lupa at nagbibigay ng tamang serbisyo sa bawat isa. Tama po? At yung mga bumabatikos po sa kanya, yung mga naninira po sa kanya ay parang isang mais na kung saan kahit hitik sila sa bunga, sila ay nakatingala sa langit at nagpapakataas. Tama po ba? Kaya bilang isang matalinong botante ng bansang Pilipinas, huwag po sana tayong maging kalabaw na may butas ang ilong at nakatali ang katawan at hihilain kung saan patungo. Tama po ba? Dapat sa susunod po, bumoto po tayo ng totoong presidente sa 2028, yung totoong makakatulong po sa atin. Dapat po Duterte. Kukwento ko lamang po, no, nung taong 2016, ano po ako, pro-Pinoy po kami. Yung family ko, pro-Liberal Party. Ang binoto po namin, Rojas tsaka Robredo. Sa kapatid ko po, iisa lamang po ang bumoto sa Duterte. Aaminin ko po, no, na yung kuya ko po ay naging addict, naging biktima ng droga. Pero nung nakaupo po si Presidente Duterte, nagbago po ang buhay niya. Nung nagkaroon ng pandemic, sino po ba ang Pangulo ng buong bansa na nagbigay ng social amelioration program para magbigay ng benepisyo sa mga naapektuhan ng pandemya? Duterte lamang po. Tama po? Diba? Palakpakan naman po natin ang ating Presidente Duterte. Doon po nagbago yung aking pananaw. Kaya po ito pong 2022 national elections po, ang binoto ko naman po, women empowerment. Ang presidente ko po, si Lenny, pero ang vice president ko po, si Sara Duterte. Die hard po ako. Die hard supporters po ako ni VP Sara Duterte. Alam niyo po ba, no? Kung hindi po sila ganit sa posisyon, hindi nila gagamitin yung tupad, ipopront nila ang AX para magpapirma sa People Initiative para magkaroon tayo ng charter change. Tama po ba? May pumirma po ba sa inyo? O dapat wag po tayong pipirma para at least matapos po ang kanilang termino. Tama po ba yon? Alam niyo po, no, na ang bayan ay may cancer na panglipunan na kailangang ibilad sa templo ng
sambayanang Pilipino. Di ba tama po yan? Mga ganit po kasi yung mga nasa posisyon po ngayon. Ngayon, ginikipit po nila si Vice President Sara Duterte. Bakit? Kasi siya po yung matinding kalaban sa 2028. At naniniwala ako na siya ang susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas. Naniniwala din po ba kayo doon? Di ba po? Si Bibi Sara ang susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas. Sana po hindi lamang po tayo nag-iingay ngayon dito sa harap ng Veterans Memorial Medical Center po, no? Sana hanggang dulo, hanggang sa 2028, mag-iingay po tayo. Isisigaw po natin ang apelidong Duterte. Kailangan sabay-sabay po nating palayain at pahabain ang bakpak ng agila para makarating po sa bayan ng Pilipinas at may salba po ang mga Pilipino. Tama po? Kaya po, di ba lagi ko pong sinasabi, no, na isang beses lamang kada 3 taon nagkakaroon ng pantay na karapatan ng mayaman at ang mahirap. At ang karapatang iyon ay manggagaling sa isang kapirasong papel na tinatawag po nating balota. Tama po? At pag dumating po sana yung pantay na karapatan na yon, wag nating sayangin yung pagkakataon upang mamili ng totoong kandidato na dapat nating tulungan at suportahan. Dahil pagka nagkamali po tayo, ayan, katulad ngayon, nagkamali tayo, maghihintay na naman tayo ng ilang taon para mamili ng susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas yung totoong makakatulong sa atin. Tama po ba? Di ba po? Magkakamali pa ba tayo ulit? Hindi na. Sino po ang susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas? Kaya maraming salamat po, ayan, sa pagbibigay po ng oportunidad na makapagsalita po sa inyong lahat. Actually, kahapon po gusto ko pa pong pumunta dito kasi lang niligaw po ako nung nagtatanong ako sa live kung saan po yung venue. Ang sabi po sa akin sa Batasan daw po, kaya galing pa ako ng Batasan. Tapos nung nakita kong may live po ngayon, dali-dali po akong pumunta kahit may meeting pa po ako sa mga boss ko. Actually po, ang boss ko po si Congressman Bong Sunday. Kaibigan po ng mga Duterte. Kaya nandito po ako ngayon nakikiisa at sumisigaw din po. Diba? Na dapat po tulungan po natin ang susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas. Huwag po natin pababayaan Vice President Inday Sara Duterte. Palakpakan po natin. Kaya maraming salamat po. Ayan. Ayan, magkahawig po ba kami? Ayan po, maraming salamat po, sir. Maraming salamat po. Madam Sara, maraming salamat po. Maraming kahawig si Madam Sara, no? Hindi lang sa itsura, kundi pati sa asal at yung pagkatao, no? Ayan, palakpakan po natin siya. Ngayon, ang susunod po na tatawagin natin, kilala po ba ninyo si Daniel? Kilala niyo po ba si Katrina? Ang tawag sa iyo mga dakilang, Marites. Ngayon, ang tatawagin po natin na susunod na magsalita ay si Katrina Verona. Siya po yung CEO ng Duterte Mission 24K. At siya po yung kasama ni Tatay Digong sa pagtatagpo ng DDS. Palakpakan po natin siya. Okay, magandang gabi po sa lahat. Actually, marami na rin po dito nakakilala sa akin dahil isa ako sa nag-organize na isinigaw na patakbuhin natin si Inday Sara as President. Dito ginanap sa PICC na kung saan ay umabot ng 3.5 kilometers kasama ko si Vivian Viles, Attorney David Castillon. Actually, hindi ako pinayagan na aking doktor na dapat sumali sa mga ganito because of my rheumatic heart. But dahil sa intelligence report na natanggap ko, kasama ko dati ang ARTA, kasama katropa ko rin si Greco Bilica ng ating PACC, Presidential Complaint,
Commission, ito yung corruption na una-unang tinanggal na department ng ating kasalukuyang administrasyon. So, nung tinanggal nila ang PACC, ang Philippine Anti-Corruption Ayan, Commission, nagdagdag na alam sila ko ng po puwersa, guys. na hinadlangan talaga Sigurado nila siguro to ngayon. na maalis ito. Ngayon, dati itong mga pulis, maraming mga general ang kasama ko dito, especially ang CIDG. Dahil itong tatlong department na ito, at alam ko nandiyan naman yung mga kapulisan, I hope hindi po totoo ang natanggap namin na intelligent report na nakakagulat ka pagdating ko ngayon, dumating na talaga yung mga pulis. Ang veterans daw, ang SOR, at ang Malacanang ay lalagyan nila ng mga pulis. Wow. Dahil may plano sila na kapag dumating si Attorney Laika bukas, huhulihin at ililipat na sa correctional. Si Attorney Laika, criminal ba o hindi? Pagkatapos, ikulong nila si Attorney Laika, isusunod nila si Bibi Sara. Kaya, nandito po ako, kahit hindi maganda yung aking condition because of may bara yung aking puso. Dahil maraming nakakakilala sa akin na mulat sa poll, no? Ito rin po, bakit in-announce ko yung salitang kasama ko si Tatay Digong nang itinatag ang DDS? Because the original, no, ito yung palagi kong speech kapag invited ako sa gathering ng mga Duterte. Ang totoong kahulugan po ng DDS ay Davao Development System. Yun naman po kung kayo ay nakasubaybay doon sa Congress, ito ay sinagot din ni Tatay Digong na ewan ko, sila lang naman ang gumawa ng meaning ng Davao Death Squad. Hindi akin yan. Nandito ako sa inyong harapan upang patunayan na ang nagtatag ng DDS ay hindi po si Tatay, yung Davao Death Squad. Marami po ang gumagamit sa kanyang pangalan noon upang sumakay sa kasikatan ni Tatay Digong. Ngayon, sana sa lahat ng mga Pilipino, alam naman natin na kapag ang Pilipino, pangako po yan ni Tatay Digong, na si Tatay Digong ay kinukonsider natin na isang hari. Ang isang hari, pag nagsasalita ito, hindi po ito nababali. Ngayon, pinangako niya rin yan sa atin na oras umaray ang taong bayan. Sasamahan niya tayo sa ating laban. At pakatandaan niyo po, hinihiling ko sa mga vloggers, according po sa mga general na nakausap ko noon, sa mga retiree general na siyang gumawa, kasama nila ang gumanap sa people's power. Kapag umabot ng 1 million ang Pilipino na umalsa laban sa administrasyon, babaliktad ang mga pulis at mga militar kasama ng taong bayan. Kaya alam ko po, marami ang mga pulis, kahit nandyan ang mga pulis, lalo na yung mga panahon na si Tatay Digong pa ang presidente, napakarami ang benepisyo na ibinigay sa kanila. Mga kamag-anak ko ay mga pulis din. Maraming benepisyo ang tinanggal na ikinasasama ng loob ng mga pulis. Ang pulis ay hindi natin sila kalaban. Ang mga pulis, nandyan yan. Nung nasa Senate kami, ang daming natakot nang dumating ang pulis. Ako mismo ang lumapit. Sabi ko, sir, nung hiningi yung pangalan ko, ibibigay ko. Araw-araw ako dati nasa Camp Crami. Kasama nila ni Sir Inmudias, sila General Firo, ang dami mga general na kaibigan natin dyan. So, because sa call of duty, ayaw man ng mga pulis na sundin ang kanilang mga superior. Alam niyo ba na kahit nasa Manila ako, nang pauwiin na sana ang mga pulis,
During sa time sa KOGC, nagsisigawan ang mga pulis dahil ang alam nila meron lang silang training. Labag sa kanilang loob na nilagay sila doon sa KOGC. So, ito po ang pakakatandaan natin. Inamin naman po yan. Nung nag-announce si Inday during the unit team, sinabi niya na kung hindi niyo ako sasamahan sa unit team, hindi ko rin kayo sasamahan sa inyong laban. Sinagot ko si Inday Sara. Inday Sara, pareho tayong taga Davao. Mabait ka, mabait ako. Maldita ka, maldita din ako. Pero sa laban na ito, until the last breath, hindi ko ikakampanya si BBM. Dahil napag-uusapan na yan namin noon pa, bata pa ako, kung anong ugali na meron si BBM. He's a weak leader. Nakikita naman natin yan. No, habang nag-a-announce siya ng kanyang 5,500 na flood control, right away, ang tadhana na mismo ang nagsabi ng kanyang kasinungalingan dahil binaha ang Luzon sa mga panahon na yon. Kahit wala dito sa Pilipinas sa time na yon si VP Sara, ang Office of the Vice President, kasama kami ng ilang mga Muslim na kapatid natin tumulong sa Vice President Department upang mamudmud ng tulong doon sa Basico. Naabutan ko rin na may bitbit bago kami dumating na doon si Amy Marcos. Para sa akin, Amy, namumulitika ka. Dahil yung bag na ibinigay mo, ipinakita sa akin isang sardinas na napakalaking bag na ibinigay mo na mayroong Amy Marcos. Putik na bag na yan. Kaya namin mamigay. Kami na mga mahihirap, kaya namin bumili ng sardinas. Tama. Totoo ba o hindi? Kaya natin bumili ng noodles. Sanay tayo sa hirap. Kaya sana ang hiling lang naman natin, hindi tayo nagre-react kung naging mabuti ang pamamahala sa ating bansa. Kaya sana magkaisa tayo, totoo man o hindi ang kanilang ipinaabot sa amin na report. Ayaw natin ng gulo. Ayaw ni Inday Sara ng gulo. The first time na nakita ko na nagsisigaw si VP Sara, akala ko hindi niya gagawin uli. Ang kinakatakot ko nung muntik siyang maipit sa pintuan ng ambulance, mangyayari uli yung ginawa niya na nangbugbog siya sa Davao City dahil merong inaaping sambayanang Pilipino. Tuloy. Ayan. So sana sa mga vloggers, hinihiling ko po na manawagan tayo. Ang sabihin lamang natin yung katotohanan at pawang katotohanan lamang. Dahil congratulations sa inyong lahat. Marami akong nakakausap. Even though kagabi ay nagkaroon kami ng Zoom meeting with the OFW leaders, hindi sila nanonood sa mainstream media. Mas nanonood sila sa mga vloggers. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili bilang mako-considered namin na mga bagong bayani din ng ating bansa. Kaya sana kung ano man po ang next na mangyayari, wag natin pababayaan si Inday Sara. Even though nasa hospital ako, 24 hours, nag-monitor ako sa bawat area na kung saan nandoon si VP Sara. So maraming salamat po sa inyo